So magandang araw kabali, sa video na ito ilalabas lang po natin ito po ang ating updated po na power ranking kabola, and pag-uusapan natin kabola ang isa na naman pong interesting na mga statements kabola, no? Patungkol po sa mga nasa spotlight po ngayon ng mga PBA players. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Pero simulan na natin siguro sa mga comments po kabola. Sabi po ni Sir Noel Azes, hindi pwede yung ganyan pag nakita mong maganda ang nilalaro ng isang player, basta na lang kukunin, papalitan ng mga laos na player kabola. So paulit-ulit na natin yan nakikita, and of course we agree with you Sir Noel kabola. So ayaw natin nakikita yan, pero it's happening kabola. We've been voicing out our opinion against this type of trades kabola, and we hope na titigil na po siya para po sa credibility po ng liga, para po sa health po ng liga kabola. So we believe if this continues kabola, baka mahirapan po talagang mag-deliver pa kabola, mag-survive pa ang PBA. Now kabola, ito na nga no, si Nard Pinto, diba? Siya na naman po siyang PBA All-Star. So naulit na naman po yung nangyari last year, at siya mismo nagsalita na po kabola patungkol po dito. Ang sabi po ni Nard Pinto, last year sinabi ko na maraming deserving, hindi ko goal na magpunta dito. Hindi ko sinasabi na ayoko, pero sinabi ko maraming deserving sa spot na ito. Reading between the lines kabola, siya na mismo nahihiya, no? Nahihiya po siya kabola na bakit nandito siya sa All-Star. Kasi alam niya kabola na in terms of the reality of that spot, All-Star spot, meron pa rin threshold kabola of performance o productivity na dapat pinapakita po ng isang player para mapunta doon. Pero yun nga kabola, unfortunately hindi siya nabibigyan ng playing time to prove kung kaya niya pong mamit yung threshold na yun. And the current system po kabola ng pagpili po ng All-Star, na-take advantage nga po ng mga Hinebra fans. So we know hindi po ito kasalanan ni Nard Pinto kabola, pero siya dito na mismo sa mga statement niya kabola, mapoprove natin kabola that there is need to be a change kabola dito sa current po na sistema. Dito na tayo sa ating power ranking. Number 12 natin, Converge, kasi very obvious naman na po ang kanilang mga gustuhan, kahit pa po dinenay na po ni Coach Aldin Ayo kabola. At the end of the day, this is the best for their future. 11 natin, Terra Firma. Yes, they are winning. They are currently winning in terms of their record kabola, pero of course we do not trust them kabola. We do not trust them to even compete for the championship. Next natin, Rain or Shine. Unfortunately for Rain or Shine, gustong-gusto ni Coach Xiang Diao na makipag-compete kabola in this Philippine Cup, pero talagang hindi. He is losing kabola, mga close games kabola, and because of that, nasa baba po sila ng standings ngayon. Pero overall, we're excited about watching Rain or Shine kasi I think they have a good future, especially with their frontline kabola. Nandun po si Villegas, and nandun na din po kabola, of course, si Kit Datu. Let us see kung ito nga po ang kanilang magiging future. Number 9 natin, Meralco. They're currently struggling, as in struggling kabola. So ang lamyan ng mga laro nila ngayon on both ends kabola. So tignan natin, will there be a big change of coach, kasi talaga nag-i-struggle sila ngayon Ito pong Meralco Balls. Number 8 natin, Northport Batangpier. Ito naman yung kabaliktaran ng Meralco Balls. To Northport Batangpier is pinapakita po nila kabola that they are worth it po being watched kabola. Although they are, of course, alam naman natin kung anong role talaga nila sa PBA, pero they did build a very modern 5 ngayon. Very interesting kabola ang kanilang team. This very modern. I hope they can continue with this. Arvin Tolentino is a legit guy, legit scorer kabola. Number 7 natin, Blackwater Elite. The team at the top of the standings, undefeated at the recording of this video kabola. But of course, hanggang number 7 lang yung kaya natin paglagyan po sa kanila, kasi of course, we still do not trust them kabola. Kaka-trade nga lang po nila kakatulong lang nila sa TNT para mapunta po sa TNT si Brandon Roser. So of course, we do not trust Blackwater. Number 6, Phoenix kabola. Ito naman, nasa baba po ngayon yung standings, pero kumbaga, kakastart pa lang naman ng tournament. Kakaganda lang po ng kanila pong Commissioner's Cup run kabola. So tignan natin, bago manda pa po itong run po ng Phoenix. Number 5 natin, NLEX. They have Robert Bolick, and that is their main ticket kabola to a deep playoff run kabola. If Bolick can continue to become a monster, I think may pwedeng gawin na NLEX doon po sa playoffs kabola. Something that could really shock us. Number 4 natin, Magnolia Hotshots. So it seems like they will not make a big change in the roster. They will keep Coach Chito Victolero kabola. So I've been advocating kabola for a change, for a big change kabola, pero mukhang ayaw pa rin nilang gawin. So mukhang we can expect the same result right now. Number 3 natin, TNT kabola.
they're knocking in the top 2 spot, especially with the arrival of Brandon Roser. Pero other than his arrival, nakikita natin gumaganda yung laro ni Henry Galinato, and of course, Galinato also have a good potential. Number 2 natin, Barangay Ginebra. So, it's shocking that Jamie Malonzo was the best player in the first 2 games, kabola. Pero we're happy to see Malonzo, kabola, na in-overcome niya po kung ano man yung nangyari sa kanya, kabola. So, let us see kung makipagpapatuloy niya pa ito. Number 1 natin, San Miguel pa rin. They will miss Pajardo for several weeks, kabola. Pero knowing na hindi naman matindi po yung injury, knowing po na maganda yung lalaro ni Perez and the other stars of the team, they deserve to be the number 1. Kabaka ba sa palagay mo, sino number 1 mo? Kami lang po, sumba.